Isang malakas na kalabog. Isang malamig na likido na biglang tumalsik sa kanyang binti. At ang pinaka-nakakakilabot sa lahat, ang unti-unting pagkalat ng itim na tinta sa ibabaw ng kanyang pinagpuyatang mga papeles. Napako ang mga mata ni Lika sa tanawing iyon. Ang kanyang hininga ay tila ninakaw mula sa kanyang dibdib. Hindi. Hindi ito pwedeng mangyari. Ang mga papel na iyon ay hindi lang basta mga papel. Iyon ang kanyang obra maestra. Ang bawat salita ay pinag-isipan, ang bawat graph ay maingat na iginuhit. 2 linggo siyang halos hindi natutulog para lang mabuo ang curriculum proposal na iyon, ang kanyang tiket para sa inaasam-asam na posisyon bilang head teacher. Ang mga papel na iyon ang kanyang reputasyon. Ang kanyang pangarap. At ngayon, ang mga iyon ay dahan-dahang nalulusaw sa sahig ng faculty room. Ano ang? Nagsimulang manginig ang kanyang boses, kasabay ng panginginig ng kanyang mga kamay. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin mula sa nabasang kalamidad sa sahig patungo sa pinagmulan nito. Isang timba na nakataob. Isang mop na nakahandusay. At isang lalaki. Nakatayo ito roon, nakasuot ng asul na uniforme ng janitor. Ang mga mata ay nanlalaki sa gulat, hawak pa rin ang handle ng mop na tila isa itong sandatang hindi niya alam kung paano gamitin. Bago siya. Hindi pamilyar ang mukha nito. Sa isang iglap, ang pagkabigla ni Lika ay napalitan ng nag-aapoy na galit. Isang galit na nagmula sa pagod, sa puyat, at sa biglang pagguho ng kanyang pag-asa. Ano nang ginawa mo? Sigaw niya, ang boses ay pumiyok sa tindi ng emosyon. Hindi niya napigilan ang sarili. Lumuhod siya at sinubukang sagipin ang mga papel, ngunit huli na ang lahat. Ang tinta mula sa kanyang mamahaling sign pen ay kumalat na, ginagawang isang malaking itim na mansa ang kanyang mga salita. Ma'am, sorry po. Sorry po, ma'am. Hindi ko po sinasadya, sabi ng lalaki, ang boses ay kalmado ngunit bakas ang pag-aalala. Lumapit ito para sana tumulong, ngunit umatras din nang makita ang nagbabagang tingin ni Lika. Tumayo si Lika, hawak ang basang ebidensya ng kanyang kabiguan. Hinarap niya ang janitor. Ngayon niya lang ito natitigan ng maayos. Matangkad dito, kayumanggi ang balat na halatang sanay sa trabaho, at may mga matang malalim. Ngunit wala siyang panahon para sa mga mata nito. Hindi sinasadya. Alam mo ba kung ano to? Itinutok niya ang mga papel sa mukha nito. Ito ang proposal ko para sa school evaluation bukas. 2 linggo ko tong pinagpuyatan. Buhay ko ang nakasalalay dito, tapos tatapunan mo lang ng marumi mong tubig. Pasensya na po talaga, ma'am. Nadulas po yung kamay ko sa timba, mahinahon pa ring paliwanag nito, na lalong ikinainis ni Lika. Bakit hindi man lang ito natataranta? Bakit parang ang kalmado nito sa harap ng delubyong ginawa nito? Nadulas? Ganoon lang yon? Isang sorry at nadulas tapos okay na ang lahat. Paano na to ngayon? Sabihin mo sa akin, paano ko to aayusin bago mag-alas 8 bukas ng umaga? Sunod-sunod niyang tanong, nararamdaman ang pag-init ng kanyang mga mata. Ayaw niyang umiyak. Hindi sa harap ng isang estranghero. Hindi sa harap ng taong sumira ng kanyang trabaho. Napayuko ang lalaki. Tiningnan nito ang sahig, pagkatapos ay muling ibinalik ang tingin sa kanya. At sa sandaling iyon, may nakita si Lika sa mga mata nito. Hindi takot. Hindi pagkataranta. Kundi isang bagay na mas malalim. Isang bakas ng lungkot. Pag-unawa. Gagawin ko po ang lahat para makatulong, ma'am, sabi nito sa wakas. Kahit anong iutos niyo po, gagawin ko. Kahit mag-type po ako buong gabi. Natawa si Lika ng mapakla. Mag-type? Tingin mo ba ganoon lang kadalito? Hindi ito basta tinatype lang. Pinag-aaralan ito. Bawat detalye. Dinuro niya ito. Ang kailangan ko ay gawin mo ng maayos ang trabaho mo. Maglinis ka ng hindi nakakaperwisyo. Pwede ba iyon? Hindi na siya naghintay ng sagot. Padabog niyang inilapag ang mga basang papel sa kanyang mesa. Wala nang pag-asa. Kailangan niyang ulitin ang lahat mula sa simula. Kinuha niya ang kanyang bag, ang isip ay gulong-gulo na. Kailangan niya ng kape. Maraming kape. At kailangan niyang umuwi para simulan ang isang napakahabang gabi. Nilagpasan niya ang lalaki nang hindi na ito muling tinitingnan.
Ngunit habang naglalakad siya palabas ng faculty room, narinig niya ang mahinang boses nito sa kanyang likuran. Ramon po. Mo na lang po, ma'am. Hindi siya lumingon. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad palayo, dala ang bigat ng kanyang dibdib at ang alaala ng isang pares ng mga matang hindi niya maintindihan, mga matang tila may sariling kwento na hindi niya gustong malaman. Ang gusto niya lang ay ang kanyang mga papel, ang kanyang proposal, at ang kanyang pangarap na ngayon ay tila kasing labo na ng kumalat na tinta. Pag-uwi niya, dala-dala pa rin niya ang inis. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iisip kung paano umpisahan muli ang lahat, isang imahe ang paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan, ang kalmadong mukha at ang malalalim na mga mata ni Mon. May kung anong hiwaga sa mga iyon na hindi niya maalis sa kanyang alaala. Samantala, naiwan si Mon sa faculty room, nakatitig sa basang sahig. Napabuntong hininga siya. Kinuha niya ang mop at nagsimulang linisin ang sarili niyang gulo. Nang matuyo na ang sahig, sinimulan niyang ayusin ang mga lamesa na nagulo kanina. Itinulak niya ng bahagya ang mesa ni Ma'am Lika para mapunasan ang ilalim nito. Sa pag-urong ng mesa, isang maliit na bagay ang tumambad sa kanyang paningin. Isang maliit na notebook na kulay rosas, na may disenyong mga bulaklak. Mukhang nahulog ito mula sa bag ng guro kanina sa pagmamadali nito. Pinulot niya ito. Ito ay isang diary. Sa pabalat, nakasulat sa magandang sulat kamay ang isang pangalan na nagpatigil sa kanyang paghinga, Likaan Santos. Hawak ni Ramon ang kulay rosas na diary. Ang bigat nito sa kanyang palad ay tila mas mabigat pa kaysa sa isang buong timba ng tubig. Ito ang personal na gamit ng babaeng sinigawan siya kanina, ang babaeng may mga matang nag-aapoy sa galit. Iyan, Likaan Santos. Kahit ang pangalan nito ay tunog perpekto. Isang bahagi niya ang gustong isilid agad ito sa bag para isauli kinabukasan. Iyon ang tamang gawin. Iyon ang gagawin ng isang matinong tao. Ngunit ang isa pang bahagi niya, isang bahaging hindi niya mapigilan, ay naku-curious. Ano kaya ang laman ng isipan ng isang babaeng tila laging perpekto sa mata ng lahat? Habang tinitimbang ang desisyon sa kanyang isip, aksidenteng nadulas ang kanyang hinlalaki sa gilid ng mga pahina. Bumuklat ang diary. Hindi sa simula, hindi sa gitna, kundi sa isang pahina na may petsa ng nakaraang linggo lang. Bago pa man niya ito maisara, nahagip ng kanyang mga mata ang mga unang salita na nakasulat sa maganda ngunit tila nanginginig na kamay. Pagod na ako. Natigilan si Mon. 4 na salita lang iyon, pero parang isang malakas na suntok sa kanyang dibdib. Hindi niya napigilan ang sarili. Ibinaba niya ang kanyang tingin at binasa ang sumunod na mga pangungusap. Pagod na akong magpanggap na okay lang ang lahat. Pagod na akong kailangang laging maging pinakamatatag, pinakamagaling, pinakamaaasahan. Lahat sila umaasa sa akin. Si Mama, si Papa, kahit si Lisa. Si Lika, matalino yan. Si Lika, maaasahan yan. Pero paano kung hindi na? Paano kung isang araw, magkamali ako at bumagsak ang lahat? Sino ako kapag hindi na ako si Ma'am Lika Santos, ang mahusay na guro? Baka wala nang matira. Baka wala na silang makita. Mabilis na isinara ni Ramon ang diary. Dumagundong ang kanyang puso, hindi dahil sa takot na mahuli, kundi dahil sa bigat ng mga salitang nabasa niya. Ang babaeng parang isang general na sumisigaw kanina, ang babaeng puno ng kumpiyansa at tila kayang harapin ang lahat, ay siya rin palang babaeng nagsusulat ng ganito, puno ng takot at pagod. Sa isang iglap, ang bakas ng inis na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang emosyong hindi niya inaasahan, pag-unawa. Dahil sa likod ng magkaibang mundo nila, naintindihan niya ang pakiramdam na iyon. Ang pakiramdam na may pasan-pasan kang isang katauhan na hindi mo matakasan. Sa kaso niya, ito ang katauhang tinatakasan niya. Sa kaso ni Lika, ito ang katauhang pilit niyang pinanghahawakan. Buong gabi, habang tinatapos niya ang kanyang trabaho, hindi na alis sa isip niya ang diary. Dala niya ang bigat ng isang sikretong hindi kanya. Kinabukasan, maaga siyang pumasok, bago pa man dumating ang karamihan sa mga guro. Dahan-dahan siyang pumasok sa faculty room. Walang tao. Tahimik. Nilapitan niya ang mesa ni Lika. Maayos na itong muli, may mga bago ng papel na nakasalansan, patunay na marahil ay magdamag itong nagtrabaho.
Huminga siya ng malalim at maingat na isinilid ang kulay rosas na diary sa gilid ng nakabukas na bag nito, sa ilalim ng isang libro, na para bang doon lang iyon nalagay at hindi kailanman nawala. Mabilis siyang umalis, dala ang isang kakaibang gaan sa dibdib. Naging abala ang umaga. Mula sa malayo, nakikita niya si Lika, seryoso ang mukha habang kausap ang prinsipal, ipinapasa ang bago nitong proposal. Mukha itong pagod, may maitim na bilog sa ilalim ng mga mata, ngunit diretso pa rin ang tindig. Ang tindig ng isang taong hindi magpapatalo. Hapon na nang magsimulang magdilim ang kalangitan. Ang kaninang mainit na sikat ng araw ay biglang tinakpan ng makakapal at maitim na ulap. Maya-maya pa, bumuhos ang isang malakas na ulan na sinabayan ng rumaragas ang hangin. Nag-anunsyo ang prinsipal ng maagang pag-uwi para sa mga estudyante. Sunod-sunod namang nagsiuwian ang mga guro, nagmamadaling makaiwas sa paparating na bagyo. Naiwan si Mon para i-check ang mga bintana at pinto ng bawat silid-aralan. Sa kanyang pag-ikot, napansin niyang bukas pa ang ilaw sa faculty room. Pagsilip niya, nandoon si Lika, mag-isang nakaupo sa kanyang mesa, nakatingin sa labas, tila malalim ang iniisip. "Ma'am," tawag niya mula sa pinto. Nagulat si Lika. "Oh, Mon. Nandyan ka pa pala." "Opo, ma'am. Sinisigurado ko lang po na sarado lahat. Ang lakas po ng ulan, baka po magpasukan ang tubig." Tumango si Lika. "Salamat." At muli itong tumingin sa bintana. Ang katahimikan sa pagitan nila ay binabasag lang ng malakas na patak ng ulan sa yero at ng paminsan-minsang dagundong ng kulog. Biglang kumurap-kurap ang mga ilaw. 1, 2, 3. At tuluyan ng namatay. Ay, mahinang bulalas ni Lika. Kadiliman. Tanging ang liwanag mula sa kidlat ang nagbibigay ng panandali ang ilaw sa silid. Kinuha ni Mon ang kanyang cellphone at binuksan ang flashlight nito, itinutok sa sahig para hindi makasilaw. "Okay lang po kayo, ma'am?" tanong niya. "Okay lang ako," sagot ni Lika, kahit na sa boses nito ay bakas ang kaunting kaba. "Wala ka bang dalang kandila?" "Meron po, ma'am. Kukuha lang po ako sa bodega." Pagbalik niya, may dala na siyang 2 kandila at pusporo. Sinindihan niya ang isa at inilagay sa ibabaw ng isang metal na lalagyan sa gitnang mesa. Ang maliit na apoy ay nagbigay ng mainit at nanginginig na liwanag sa buong silid, lumilikha ng mahahabang anino sa dingding. Umupo si Mon sa isang upuan na may sapat na distansya mula kay Lika. Muli, katahimikan. "Mukhang magtatagal tayo rito," basag ni Lika sa katahimikan. "Mukha nga po, ma'am," sagot ni Mon. Nag-alangan siya, ngunit itinuloy ang sasabihin. "Okay lang po ba talaga kayo? Mukha po kayong pagod." Tumingin si Lika sa kanya, nagtataka. Iba ang tono ni Mon ngayon. Walang sarkasmo, walang paghamon. Tanging simpleng pag-aalala. Bumuntong hininga siya. Mabigat lang talaga yung nangyari kahapon. Pero naayos ko na. Naipasa ko na kanina. "Mabuti naman po," sabi ni Mon. "Salamat sa pag-aalala," sabi ni Lika, na tila bago sa kanyang dila ang mga salitang iyon. Tinitigan niya ang apoy ng kandila. "Alam mo, minsan gusto ko na lang mapunta sa isang lugar na walang nakakakilala sa akin. Yung walang inaasahan sa'yo. Yung pwede ka lang maging ikaw." Hindi nakapagsalita si Mon. Ang mga salitang iyon ay direktang tumama sa kanya. Iyon mismo ang ginagawa niya ngayon. Biglang humampas ang isang malakas na bugso ng hangin at bumukas ng malakas ang isang bintanang malapit sa kanila. Pumasok ang ulan at hangin at muntik nang mamatay ang apoy ng kandila. Naku! Sabay silang napatayo. Sabay silang tumakbo patungo sa bintana para isara ito. Sa kadiliman, sa gitna ng pagmamadali, naghanap ang kanilang mga kamay ng hahawakan. Nahawakan ni Lika ang malamig na bakal ng bintana. At sa parehong sandali, nahawakan din ito ni Mon. Ngunit ang kamay ni Mon ay dumapo sa ibabaw ng kamay ni Lika. Isang iglap. Tumigil ang lahat. Ang tanging ingay na lang na naririnig nila ay ang malakas na pagtibok ng sarili nilang mga puso. Ang init ng kamay ni Mon ay gumapang sa balat ni Lika, isang kuryenteng hindi niya inaasahan. Napatingin siya kay Mon na nakatingin din sa kanya. Sa nanginginig na liwanag ng kandila, nakita niya muli ang mga matang iyon, malalim, malungkot, ngunit ngayon ay may kung anong kislap.
Agad binawi ni Lika ang kanyang kamay na parabang napaso. Simon naman ay mabilis na isinara ang bintana. Bumalik sila sa kani-kanilang upuan, parehong hindi makapagsalita. Ang tensyon sa pagitan nila ay nagbago. Hindi na ito galit. Hindi na ito inis. Ito ay isang bagay na bago. Isang bagay na pareho nilang hindi maintindihan at parehong kinatatakutan. Sa labas, tumila na ang ulan. Ang bagyo ay lumipas na. Una na ako, sabi ni Lika, dali-daling inayos ang gamit at tumayo. Salamat ulit, Mon. Walang anuman po, Maam. Ingat po kayo. Mabilis na lumabas ng faculty room si Lika. Pagdating sa labas, huminga siya ng malalim, sinusubukang pakalmahin ang kanyang puso. Sa hindi niya malamang dahilan, napangiti siya, isang maliit, totoong ngiti. Mula sa di kalayuan, sa loob ng isang nakaparadang kotse, may isang pares ng matang-matamang nagmamasid. Nakita ni Lisa ang paglabas ng kanyang ate mula sa madilim na eskwelahan. Nakita niya ang pagod ngunit kakaibang ngiti nito habang nililingon ang gusali kung saan naiwan ang janitor. Isang madilim at mapanuyang ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Lisa. Well, bulong niya sa sarili. Mukhang nagiging interesante ang mga bagay-bagay. Kinabukasan, pumasok si Lika sa eskwelahan na may dalang kakaibang kaba at antisipasyon. Buong gabi niyang inisip ang nangyari sa faculty room. Ang dilim, ang ulan, ang init ng kamay ni Mon sa ibabaw ng kamay niya. Paulit-ulit na naglalaro sa isip niya ang eksenang iyon, at sa tuwing maaalala niya, hindi niya mapigilan ang isang kakatuwang kilabot na gumagapang sa kanyang buong katawan. Ngunit ang anumang bakas ng pag-asa o kuryosidad na dala niya ay agad na naglaho nang makasalubong niya ang dalawang kapwa-guro sa pasilyo. Nagtatawanan ang mga ito, ngunit biglang natahimik at nagkatinginan nang makita siyang papalapit. Isang makahulugang ngiti ang ibinigay sa kanya ni Ken Ramos bago sila nagpatuloy sa paglalakad. Napakunot ang noo ni Lika. Ano iyon? Sa faculty room, ganoon din ang senaryo. Ang mga dating maingay na kwentuhan ay tila humihina kapag siya ay dumarating. May mga pasulyap-sulyap, mga ngiting pilit, at mga bulungang hindi niya marinig ng buo. Si Maam Santos daw at yung bagong janitor. Nahagip ng pandinig niya ang isang pira-pirasong usapan mula sa kabilang dulo ng silid. Biglang nanlamig ang kanyang mga kamay. Tungkol sa kanila ni Mon. Paanong? Iisa lang ang sagot na pumasok sa isip niya. Si Mon. Siguro'y ipinagmayabang nito ang nangyari kagabi. Siguro'y gumawa ito ng kwento para maging sikat sa mga kapwa niya staff. Ang kaunting kilig na naramdaman niya ay biglang napalitan ng matinding hiya at galit. Galit sa sarili dahil nagpadala siya sa sandaling kahinaan. At mas matinding galit kay Mon na sa tingin niya ay sinira ang tiwalang hindi pa nga nabubuo. Buong araw, sinubukan niyang iwasan si Mon. Ngunit tila sinusundan siya ng mga tingin at bulungan. Pakiramdam niya, bawat kilos niya ay pinagmamasdan. Ang kanyang reputasyon, ang kanyang imaheng matagal niyang iningatan, ay unti-unting nadudungisan dahil sa isang gabi ng malakas na ulan at isang di sinasadyang pagdampi ng mga kamay. Hindi niya ito matatanggap. Pagkatapos ng huling klase, hinanap niya si Mon. Nakita niya itong nagwawalis sa likod ng isang tagong lugar kung saan bihira ang mga dumadaan. Ito na ang pagkakataon niya. Nilapitan niya ito, ang bawat hakbang ay puno ng determinasyon. Mon, tawag niya, ang boses ay malamig at matigas. Lumingon ito, at nang makita siya, isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi nito, isang ngiti na lalong ikinainis ni Lika. Maam Lika, bati nito, itinigil ang pagwawalis. May kailangan po kayo? May kailangan ako, diretsong sabi niya, hindi na nagpaligoy-ligoy pa. Kailangan kong malaman kung anong mga kasinungalingan ang pinagsasabi mo tungkol sa atin. Nawala ang ngiti sa mukha ni Mon. Napalitan iyon ng pagkalito. Ko, anong ibig ninyong sabihin, Maam? Huwag ka nang magkunwari, tumaas ang boses ni Lika. Buong eskwelahan, pinag-uusapan tayo. Pinag-uusapan ang nangyari kagabi. Ikaw lang ang kasama ko noon, kaya sino pa ba ang magkakalat ng kwento kundi ikaw? Umiling si Mon, baka sa mukha ang pagkagulat at sakit. Maam, wala po akong sinasabi kahit kanino. Wala po akong kinalaman dyan. Talaga? Baka naman gusto mong maging sikat.
Baka naman kinwento mo sa mga kaibigan mo na nahawakan mo ang kamay ng striktang English teacher. Ganoon ba iyon, Mon? Para may maipagyabang ka? Ang bawat salita ni Lika ay parang patalim, ngunit nanatiling kalmado si Mon. Ang pagkalito sa mukha nito ay napalitan ng isang matatag na ekspresyon. Tinitigan siya nito ng diretso sa mga mata. Hindi po ako ganoong tao, Ma'am Lika, sabi nito, ang boses ay mahinahon ngunit may bigat. At hinding-hindi ko po kayang gumawa ng bagay na ikasisira ninyo. May kung anong sinseridad sa boses nito na tumagos sa pader ng galit ni Lika. Nakita niya ang katotohanan sa mga mata nito, ang parehong mga matang nakita niya sa dilim, ang mga matang puno ng hiwaga. Natahimik siya. Ang kanyang galit ay unti-unting humupa, napalitan ng pagkalito. Kung hindi si Mon, sino? Hindi ko alam di. Mahinang sabi ni Lika, napayuko. Pero totoo ang tsismis. Pinagtitinginan ako ng lahat. Nakakahiya. Lumapit si Mon, isang hakbang lang, ngunit sapat na para maramdaman ni Lika ang presensya nito. Pasensya na po kung nadadamay kayo sa kung anumang tsismis yan, sabi nito. Pero maniwala po kayo, wala po akong kinalaman doon. Muling nagtama ang kanilang mga mata. Ang hangin sa pagitan nila ay napuno ng isang kuryenteng hindi maipaliwanag. Ang ingay ng paligid ay naglaho. Tanging ang titigan nilang dalawa ang nanatili. Bakit mo ginagawa to? Tanong ni Lika, halos pabulong na. Bakit ang bait mo pa rin kahit sinisigawan na kita? Isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa labi ni Mon. Dahil naiintindihan ko po kayo, Ma'am. At dahil nag-alangan ito, tila naghahanap ng tamang salita. Dahil may nararamdaman ako para sa inyo. Natigilan si Lika. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng sobrang bilis na parang gusto nang kumawala sa kanyang dibdib. Hindi siya makapagsalita. At bago pa man niya maproseso ang lahat, ginawa ni Mon ang isang bagay na tuluyang gumimbal sa kanyang mundo. Humakbang itong muli palapit, marahang hinawakan ang kanyang baba, para iangat ang kanyang mukha, at hinalikan siya. Hindi ito isang marahan o magalang na halik. Ito ay mabilis, ngunit puno ng damdamin, isang halik na nagsasabi ng lahat ng hindi masabi ng mga salita. Isang halik na puno ng pananabik, respeto, at isang pahiwatig ng kalungkutan. Sa isang iglap, naramdaman ni Lika ang lahat ng emosyong itinatago ng lalaking kaharap niya. Pagkatapos ng ilang segundo, na para kay Lika ay isang kawalang hanggan, bumitaw si Mon. Tinitigan niya si Lika sa huling pagkakataon, ang mga mata ay puno ng emosyon, bago ito tumalikod at mabilis na naglakad palayo, iniwan siyang nakatayo roon, tulala, nanginginig at hindi makahinga. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at hinawakan ang sariling mga labi. Mainit pa rin ang mga iyon. Ang kanyang isip ay isang blankong papel. Ang tanging alam niya ay ang pakiramdam ng mga labi ni Mon sa kanya at ang dagundong ng kanyang puso. Nang sa wakas ay makabawi siya ng lakas para gumalaw, nagsimula siyang maglakad paalis, ang isip ay lumilipad. Sa gitna ng kanyang pagkalito, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Kinuha niya ito mula sa bag nang hindi tinitingnan kung sino ang tumatawag. Hello, sagot niya, ang boses ay mahina pa rin. Anak! Lika! Buti naman sinagot mo, masiglang boses ng kanyang ina ang sumalubong sa kanya. Tumawag ako kasi may maganda akong balita. Naalala mo yung kaibigan kong si Mereng Cynthia? Yung may-ari ng construction company. Ang anak niyang engineer, kadarating lang galing Dubai. Single daw. Nakausap ko na si Mereng, ipapakilala ka raw namin sa kanya. Di ba ang galing? Isang engineer. Mas bagay na bagay sa isang guro na tulad mo. Napahinto si Lika sa gitna ng daan. Ang bawat salita ng kanyang ina ay parang isang balding puno ng malamig na tubig na ibinuhos sa kanya. Engineer. Bagay sa kanya. Isang imahe ng maayos at disenteng lalaki ang pumasok sa isip niya. Ngunit agad itong nabura ng alaala ng isang halik sa likod ng mula sa isang lalaking nakaunipormeng asul, isang janitor. Anak! Nandyan ka pa ba? Tanong ng kanyang ina. Nabitawan ni Lika ang kanyang cellphone. 2 araw. 2 araw na parang naglalakad sa ibabaw ng mga karayom si Ramon. Pagkatapos ng halik na iyon sa likod ng hindi na niya muling nilapitan o kinausap si Lika. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil sa takot. Anong pumasok sa isip niya? Sa isang iglap ng katapangan,
o kabaliwan, itinapon niya ang lahat ng pag-iingat. Hinalikan niya ang babaeng nirerespeto at pinapangarap niya mula sa malayo. Isang babaeng guro habang siya'y isang hamak na janitor. Sinira niya ang hindi nakikitang pader sa pagitan nila at ngayon, sigurado siyang nagsisisi na ito. Sigurado siyang pandidirian na siya nito. Kaya't sa sumunod na 2 araw, naging anino siyang muli. Tinitiyak niyang malinis ang pasilyo bago pa dumaan si Lika. Mabilis siyang lumiliko sa ibang direksyon kapag natatanaw niya itong papalapit. Ang bawat sulyap niya rito mula sa malayo ay puno ng pagsisisi at pangungulila. Tapos na. Sinira niya ang anumang magandang simula na mayroon sana sila. Sa pagtatapos ng 2 araw, habang nililinis niya ang sahig malapit sa hagdanan, isang maliit at nakatuping papel ang biglang nahulog sa kanyang harapan. Galing sa itaas. Tumingala siya, ngunit wala ng tao. Dahan-dahan niyang pinulot ang papel. Para sa kanya ba ito? Binuksan niya ito. Nakasulat sa pamilyar at eleganteng sulat kamay. Sa may garden. Pag-alis ng lahat. Maghihintay ako. Walang pangalan. Walang pirma. Ngunit alam na alam niya kung kanino galing. Dumagundong ang puso ni Ramon. Isang halo ng takot at hindi kapanipaniwalang pag-asa. At gaya ng sinabi sa sulat, naghintay siya. Nang wala nang halos tao sa eskwelahan, dahan-dahan siyang nagtungo sa school garden. Nandoon si Lika, nakaupo sa isang bangkong bato, nakatalikod sa kanya, tinitingnan ang mga bulaklak ng gumamela. Ma'am, mahinang tawag niya. Lumingon si Lika. Ang mukha nito ay hindi galit. Hindi rin ito nandidiri. Mayroon itong ekspresyon na hindi mabasa ni Ramon, isang halo ng kaba at determinasyon. Umupo ka, Mon, sabi nito, tinapik ang espasyo sa tabi niya. Sumunod si Ramon, umupo nang may kaunting agwat sa pagitan nila. Tungkol sa nangyari, panimula ni Lika, hindi makatingin ng diretsyo. Nagulat ako. Sorry po, ma'am. Hindi ko po sinasadya. Nadala lang po. Huwag kang mag-sorry, putol ni Lika, at sa wakas ay tumingin ito sa kanya. Dahil kung magsusorry ka, ibig sabihin pinagsisisihan mo. At ayokong isipin na pinagsisihan mo. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Dahil ako hindi ko pinagsisisihan. Natulala si Ramon. Ang mga salitang iyon ay musika sa kanyang pandinig. Ang lahat ng bigat na pasan niya sa loob ng 2 araw ay biglang naglaho. Mula sa gabing iyon, nagsimula ang kanilang lihim. Ang kanilang mga mundo ay nagsanib sa mga nakaw na sandali. Isang 10 minutong pag-uusap sa tahimik na sulok ng library, magkukunwaring naghahanap ng libro. Isang mabilis na pag-abot ng baon niyang pandesal kay Lika sa likod ng Home Economics Building, natatanggapin nito ng may kasamang matamis na ngiti. Ang mga simpleng pagtatagpo na iyon ang naging hangin na binubuhay ni Ramon. Nakita niya ang ibang Lika. Ang Lika na walang suot na maskara ng pagiging perpekto. Ang Lika na tumatawa ng malakas kapag nagkwento siya ng simpleng biro. Ang Lika na kumikinang ang mga mata habang nagkukwento tungkol sa paborito nitong libro. At sa bawat sandaling iyon, mas lalo siyang nahuhulog. Isang Biyernes ng hapon, niyaya siya ni Lika. Gutom na ako. Samahan mo ako. Saan po, ma'am? Huwag mo na akong imaam kapag tayong dalawa lang, sabi nito. Lika. At hindi ko alam. Ikaw ang bahala. Dinala niya si Lika sa isang maliit na karinderya ilang kanto mula sa eskwelahan. Isang lugar na simple, maingay at malayo sa mga magagarang restaurant na marahil ay kinakainan nito. Sigurado ka rito, tanong ni Lika, tila naninibago sa paligid. Masarap ang tapsilog nila rito, sagot ni Ramon, medyo kinakabahan na baka hindi ito magustuhan ni Lika. Ngunit umupo si Lika at umorder. At habang kumakain sila, sa gitna ng ingay ng mga tricycle at kwentuhan ng ibang mga customer, nagkwentuhan sila na parang walang ibang tao sa mundo. Nalaman niyang pangarap pala talaga nitong magtayo ng sarili niyang maliit na library para sa mga bata. Nalaman niyang paborito nito ang mga lumang kanta. At nalaman niyang sa kabila ng pagiging strikto, mayroon itong isang napakalambot na puso. Alam mo, ngayon lang ulit ako nakakain sa ganitong lugar, pag-amin ni Lika, habang umiinom ng soft drinks mula sa bote. Laging sinasabi ni Mama na dapat kumain sa lugar na nababagay sa'yo. Bagay naman po sa'yo rito, sabi ni Ramon.
lahat ng lugar bagay sa iyo. Napangiti si Lika, isang ngiting umabot hanggang sa kanyang mga mata. At sa sandaling iyon, sa loob ng simpleng karinderya na iyon, pakiramdam ni Ramon ay siya na ang pinakamaswerteng lalaki sa buong mundo. Ngunit ang kanilang kaligayahan ay laging may kasamang anino. Ang anino ng takot na baka may makakita, may makahuli, may manira. At ang aninong iyon ay may pangalan, Lisa. Napapansin ni Ramon ang kapatid ni Lika. Minsan, nakikita niya itong nakatingin sa kanila mula sa malayo. Minsan, naririnig niya mula sa ibang staff na nagtatanong-tanong daw ito tungkol sa kanya. Saan daw galing yung bagong janitor? Saan daw nakatira? Mga tanong na tila inosente, ngunit nagdudulot ng kaba sa dibdib ni Ramon. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng kanyang mga gamit sa maliit niyang kwarto sa boarding house, napatingin siya sa isang lumang kahon sa ilalim ng kanyang kama. Ang kahon ng kanyang nakaraan. Binuksan niya ito. Sa loob ay may ilang lumang litrato at isang bagay na matagal na niyang hindi tinitingnan. Isang mamahaling Swiss watch. Gawa sa purong pilak na may leather strap na medyo luma na. Ito ang regalo ng kanyang ama noong 18 birthday nila ng kanyang kakambal. Tiningnan niya ang likod nito. Nandoon pa rin ang ukit, malinaw at hindi kumukupas, F. de Villa. Ramon de Villa. Isang pangalang matagal na niyang ibinaon sa limot. Isang pangalang kumakatawan sa yaman, sa gulo at sa sakit. Mabilis niyang isinara ang takip ng relo at ibinalik sa kahon. Itinulak niya ito pabalik sa ilalim ng kama, na para bang sinusubukang itago muli ang lahat ng alaala. Hindi niya alam, sa labas ng bintana ng kanyang kwarto, sa likod ng isang malaking puno, ay may isang taong nakamasid. Nakita ni Lisa ang lahat. Nakita niya ang relo. Nakita niya ang inis na ekspresyon sa mukha ni Mon. At isang ideya, isang napakasamang ideya, ang nabuo sa kanyang isipan. De Villa. Pamilyar ang apelidong iyon. Kinabukasan, ang takot ni Ramon ay tila nagkatotoo. Katatapos lang ng klase. Nag-aabang siya sa gate, hinihintay na makaalis si Lika para magkita sila sa kanilang tagpuan. Masaya ang pakiramdam niya. Ngunit bigla, isang itim at napakakintab na sasakyan ang marangyang huminto sa tapat mismo ng gate ng eskwelahan. Isang sasakyang sumisigaw ng yaman at kapangyarihan. Bumukas ang pinto sa passenger side. Bumaba ang isang lalaki. Natigilan si Ramon. Ang buong mundo niya ay huminto sa pag-ikot. Ang lalaking iyon ay nakasuot ng mamahaling business suit. Ang buhok ay maayos na nakaslick back. Ang tindig ay puno ng kumpiyansa. Ngunit hindi iyon ang nakapagpatigil sa paghinga ni Ramon. Ang lalaking iyon ay kamukhang-kamukha niya. Para siyang tumitingin sa isang salamin na nagpapakita ng isang bersyon ng sarili niya na matagal na niyang tinalikuran. Lumapit ang lalaki sa guard at nagtanong sa isang boses na formal at malinaw, sapat na para marinig ni Ramon. Magandang hapon po. Maaari po bang malaman kung nandito nagtatrabaho si Ramon de Villa? Nakatayo si Lika sa gilid ng gate, naghihintay, dala ang isang ngiting hindi maalis sa kanyang mga labi. Ilang sandali na lang ay matatapos na ang trabaho ni Mon at magkikita na naman sila sa kanilang tagpuan. Ang mga simpleng sandaling iyon ang bumubuo sa kanyang buong araw. Ngunit ang kanyang masayang paghihintay ay biglang naputol. Isang itim na sasakyan, makintab at halatang mamahalin, ang huminto sa tapat ng eskwelahan. Bumukas ang pinto at bumaba ang isang lalaki. Napako ang tingin ni Lika. Ang kanyang ngiti ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng matinding pagkalito. Ang lalaki ay nakasuot ng eleganteng suit, ang buhok ay maayos na nakaghel, at ang tindig ay parang pag-aari nito ang mundo. Pero hindi iyon ang nakapagpatigil sa kanya. Ang mukha nito ay ang mukha ni Mon. Para siyang nananalamin, ngunit ang refleksyon ay isang bersyon ni Mon na mula sa ibang mundo. Isang bersyon na mayaman, makapangyarihan at estranghero. Dumagundong ang puso ni Lika. Sino ito? Nagpapanggap lang bang janitor si Mon? Niloloko lang ba siya nito? Narinig niya ang tanong ng lalaki sa guard, malinaw at formal. Maaari po bang malaman kung nandito nagtatrabaho si Ramon de Villa? Ramon de Villa. Hindi Mon. Hindi Ramon. Ramon de Villa. Bago pa man makasagot ang gwardya, isang pamilyar na boses ang narinig ni Lika mula sa kanyang likuran. Anong ginagawa mo rito, Leo?
Lumingon si Lika. Nakatayo roon si Mon, suot ang kanyang asul na uniforme, may hawak na walis, ang mukha ay blanko, ngunit ang mga mata ay puno ng tensyon. Naglakad si Mon palapit sa gate. Ang estrangherong nagngangalang Leo ay napatingin sa kanya, at ang kumpiyansa nito ay tila nabawasan. Para silang dalawang magkaibang tao na nakatira sa iisang mukha. Ang isa'y simple at tahimik, ang isa'y magarbo at komplikado. Mon ni. Mahinang sabi ni Leo. Kailangan nating mag-usap. Wala tayong dapat pag-usapan, malamig na sagot ni Mon. Hindi na nakatiis si Lika. Lumapit siya sa kanila. Mon! Anong nangyayari? Napatingin sa kanya ang dalawang pares ng magkamukhang mata. Napabuntong hininga si Mon tila sumusuko. Lika, sabi ni Mon, ang boses ay pagod. Siya si Leo, kakambal ko. Kakambal. Ang salitang iyon ay umalingaw sa isip ni Lika. Parang isang malaking piraso ng puzzle ang biglang inilagay sa tamang lugar, ngunit nagbukas naman ito ng mas marami pang tanong. Dinala sila ni Mon sa school garden, ang kanilang lihim na tagpuan. Doon, sa ilalim ng puno ng kalachochi, umupo silang tatlo. Ang hangin ay mabigat sa tensyon. Pasensya ka na sa abala, miss, magalang na sabi ni Leo, tumingin kay Lika. Matagal ko nang hinahanap ang kapatid ko. Lika ang pangalan ko, sagot niya, sinubukang ngumiti. Bakit ka nandito? Tanong ulit ni Mon kay Leo, hindi pinapansin ang pagpapakilala. Si Dad nag-aalala na siya, sabi ni Leo. Mon, 5 taon na. Oras na para umuwi ka. Umiling si Mon. Ito na ang buhay ko ngayon. Masaya na ako rito. Tumingin siya kay Lika, isang tinging puno ng kahulugan na nagpainit sa puso nito. May di lang kami pagkakaunawaan sa pamilya, paimbabaw na paliwanag ni Mon kay Lika, na para bang sinasabing, huwag mo na lang alamin ang detalye. Tumango si Lika bilang pag-unawa. Ayaw niyang pangunahan si Mon. Kung hindi pa ito handang magkwento, maghihintay siya. Ang mahalaga, hindi siya nito niloko. Mayroon lang itong malaking sikretong itinatago. At ang pagdating ni Leo, sa kabila ng tensyon, ay tila isang sinag ng pag-asa. Isang pagkakataon para maghilom ang anumang sugat ng nakaraan ni Mon. Sinubukan niyang maging tulay. Masaya akong nakilala ka, Leo, sabi niya. At masaya ako para sa'yo, Mon, na nagkita na kayo. Mula sa bintana ng ikalawang palapag ng faculty building, may isang taong nagmamasid sa lahat ng nangyayari. Si Lisa. Nakita niya ang pagdating ng magarang sasakyan. Nakita niya ang dalawang Mon. At narinig niya ang usapan tungkol sa pamilya. Di Villa. Kinumpirma ng pagdating ni Leo ang kanyang hinala. At ngayon, habang pinagmamasdan niya ang tatlo sa hardin, isang plano, isang napakatalino at napakasamang plano, ang nabubuo sa kanyang isipan. Ang pagkakahawig ng dalawa ay hindi isang pagkakataon. Ito ay isang oportunidad. Isang sandata na gagamitin niya para tuluyang wasakin ang kanyang kiperpektong iate. Nang maghiwalay ang tatlo, sinundan ni Lisa si Leo papunta sa parking lot. Hi, bati niya na may isang matamis at inosenteng ngiti. Ikaw si Leo, di ba? Kapatid ni Mon. Ako si Lisa, kapatid ni Lika. Nagulat si Leo, ngunit ngumiti rin. Hello, Lisa. Nice to meet you. Alam mo, sobrang saya ko para sa inyo, pagsisinungaling ni Lisa. At lalo na para kay ate. Mahal na mahal niya ang kapatid mo. Nakikita ko kung gaano siya kasaya. Talaga, tila gumaan ang loob ni Leo. Mabuti naman kung ganoon. Sabi ni Lisa at ito na ang simula. Kaya nga naisip ko, hindi ba't nararapat lang nabigyan siya ng isang malaking sorpresa? Isang bagay na hindi niya makakalimutan. Alam kong may plano si Mon, pero alam mo na, medyo mahiyain yun. Kailangan niya ng tulong mo. Napakunot ang noo ni Leo. Tulong ko? Paano? Kumuha si Lisa ng isang papel at panulat mula sa kanyang bag, nagsulat siya ng isang address. Ito. Isang magandang restaurant. Naka-reserve na ang lahat. Ang kailangan mo lang gawin ay pumunta roon bukas ng gabi. Magpanggap kang si Mon. Magpanggap. Bakit? Naguguluhang tanong ni Leo. Ngumiti si Lisa, isang ngiting puno ng kasinungalingan. Parte iyon ng sorpresa.
Akala ni ate, ikaw si Mon na nag-effort mag-ayos ng bongga para sa kanya. Tapos, sa gitna ng dinner, biglang darating ang totoong Mon, suot ang kanyang simpleng damit. Doon niya ipapakita na kahit sino pa siya, mayaman man o simple, mahal na mahal siya ni ate. Di ba ang romantic? Nag-alangan si Leo. Tila kakaiba ang plano, ngunit ang paliwanag ni Lisa ay tila may katuturan sa isang romantikong paraan. Gusto niyang bumawi sa kapatid niya. Gusto niyang makitang masaya ito. Kung ito ang paraan, bakit hindi? Sige, sabi ni Leo, kinukuha ang papel. Gagawin ko. Perfect, sabi ni Lisa, ang mga mata ay nagningning sa tagumpay. Huwag mong sasabihin kahit kanino, ha? Lalo na kay Mon. Para sorpresa talaga. Tumango si Leo at sumakay na sa kanyang kotse. Habang papalayo ang sasakyan, ang matamis ng ngiti ni Lisa ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng isang malamig at demonyong ngisi. Tiningnan niya ang kanyang cellphone at nagsimulang mag-type ng isang text message para sa isang bayarang babae. Ang bitag ay handa na. Ate, may nagpadala nito para sa'yo. Iniabot ni Lisa ang isang maliit at eleganteng sobre kay Lika. Gabi na at naghahanda si Lika ng kanyang mga lesson plan para sa susunod na araw. Sinong nagbigay? Tanong ni Lika, kinukuha ang sobre. Walang pangalan ng nagpadala. Nagkibit balikat si Lisa, may isang pasimpleng ngiti. Ewan ko. May nag-abot lang sa akin kanina sa labas. Baka galing sa secret admirer mo? Binuksan ni Lika ang sobre. Sa loob ay isang maliit na card na may address ng isang mamahaling restaurant sa kabilang bayan, isang lugar na tinitingnan niya lang dati sa mga magazine. Sa ilalim ng address, may nakasulat na isang pangungusap. Hintayin mo ako rito bukas ng gabi. 7:00. May sorpresa ako sa'yo. Napangiti si Lika. Elmon. Kahit simple ang sulat, alam niyang galing ito sa kanya. Isang sorpresa. Ang puso niya ay napuno ng kilig at excitement. Sa wakas, isang totoong date. Isang date na hindi patago. Kinabukasan, hindi mapakali si Lika. Buong araw, pasulyap-sulyap siya kay Mon, sinusubukang hulihin ang tingin ito para magbigay ng isang makahulugang ngiti, ngunit tila abala ito at laging nakayuko. Siguro ayaw niyang ipahalata ang sorpresa, naisip ni Lika, at lalo lang siyang kinilig. Pagdating ng hapon, nagmamadali siyang umuwi para mag-ayos. Naghalungkat siya sa kanyang aparador, naghahanap ng damit na isusuot. Pinili niya ang isang simpleng pulang bestida na minsan niya lang naisuot. Nag-ayos siya ng buhok, naglagay ng kaunting kolorete sa mukha. Habang tinitingnan ang sarili sa salamin, isang babaeng masaya at puno ng pag-asa ang nakita niya. Ito na iyon. Ito na ang simula ng kanilang formal na kwento. 7:00 ng gabi, pumarada ang taxi na sinasakyan ni Lika sa tapat ng restaurant. Huminga siya ng malalim bago bumaba. Ang lugar ay mas elegante pa sa kanyang inaasahan. Puno ng mga nagkikislapang ilaw, mga puting mantel, at mga taong halatang kabilang sa alta sosyedad. Ibinigay niya ang kanyang pangalan sa receptionist. Table for the villa, reserved for 2. The villa. Iyon ang nakalagay sa card. Ang apelyido ni Mon. Ang apelyido ng kanyang pamilya. Isang senyales na seryoso na talaga ito. Itinuro siya ng receptionist sa isang mesa sa may gilid, malapit sa isang malaking glass window na tanaw ang city lights. At nandoon siya. Nakaupo. Nakatalikod. Nakangiting nilapitan ni Lika ang mesa. Nakasuot ito ng isang magandang polo shirt, hindi ang karaniwan nitong uniforme. Ang buhok ay maayos. Ito na ang pinaka-eleganteng ayos na nakita niya kay Mon. Mon, mahinang tawag niya. Lumingon ito at sa isang iglap ay nagulat din Lika. Anong ginagawa mo rito? Nagulat din si Lika. Anong ginagawa ko rito? Ikaw ang nagpapunta sa akin dito. Para sa sorpresa. Napakunot ang noo nito. Ako. Hindi kitali. Bago pa man matapos ng lalaki ang sasabihin, isang babae, maganda, matangkad, at nakasuot ng isang hapit na damit, ang lumapit sa kanilang mesa, may dalang tray ng inumin. Sir, excuse me, sabi ng babae. At sa isang kilos na halatang sinadya, aksidente niyang natabig ang baso ng red wine. Tumapon ito lahat sa damit ng lalaking kaharap ni Lika.
Oh my God. I'm so sorry, sir, tarantang sabi ng babae, kumuha ng tissue at pinunasan ang dibdib ng lalaki. Okay lang, miss. Aksidente lang, sabi ng lalaki, medyo nailang. Ngunit ang babae ay hindi bumitaw. Sa halip, pagkatapos punasan, niyakap nito ang lalaki. Isang mahigpit na yakap. Sorry po talaga, sir. I feel so terrible. Hayaan niyo po, babayaran ko na lang ang laundry niyo. At sa eksaktong sandaling iyon, ang lalaking kamukha ni Mon na may kayakap na ibang babae, doon dumaan si Lika papunta sa kanilang mesa. Para sa kanya, ang eksena ay malinaw. Ang kanyang Mon, ang lalaking pinagkatiwalaan niya, ay may kasamang ibang babae. Ang sorpresa ay hindi para sa kanya. Nagkamali siya. Nagkamali siya ng sobra. Isang matinding sakit ang humiwa sa kanyang dibdib na mabilis na napalitan ng nag-aapoy na galit. Ang lahat ng tao sa paligid ay naglaho. Ang tanging nakikita niya ay ang eksena ng pagtataksil sa kanyang harapan. Walang hiya ka, narinig niya ang sariling sabi, ang boses ay nanginginig sa galit. Napatingin sa kanya ang lalaki at ang babaeng kayakap nito. Ang gulat sa mukha ng lalaki ay malinaw na malinaw. Lika, teka. Hindi tuti. Ngunit hindi na siya nakinig. Lumapit siya, at sa harap ng lahat ng mga matang nakatingin sa kanila, itinaas niya ang kanyang kamay at ibinuhos ang lahat ng kanyang sakit, galit, at pagkadurog sa isang malutong at malakas na sampal. Iyahe! Umalinggaw-ngaw ang tunog sa buong restaurant. Natahimik ang lahat. Hayop Manloloko, sigaw niya, ang mga luha ay nagsimula ng bumuhos mula sa kanyang mga mata. Pinaniwala mo ako. Nagmukha akong tanga. Sana hindi na lang kita nakilala. Hindi na niya hinintay ang sagot. Tumalikod siya at tumakbo. Tumakbo siya palayo sa restaurant, palayo sa mga mapanghusgang tingin, palayo sa lalaking sumira sa kanyang puso. Naiwan si Leo sa loob, hawak ang namumulang pisngi, tulala at hindi maintindihan ang nangyayari. Naglaho na rin ang babaeng bayaran. Ngayon niya lang napagtanto. Ang ngiti ni Lisa. Ang kakaibang plano. Ang sorpresa. Ito ay isang bitag. At silang dalawa ni Lika ang nahulog dito. Masaya si Mon habang naglalakad pa uwi sa kanyang boarding house. May dala siyang isang supot ng puto bumbong, ang paboritong kakanin na naikwento sa kanya ni Lika isang araw. Plano niyang sorpresahin ito bukas ng umaga. Simpleng bagay lang, pero alam niyang mapapangiti niya ito. Sa mga nakalipas na araw, ang mga simpleng ngiti ni Lika ang naging liwanag ng kanyang madilim na mundo. Habang binubuksan niya ang pinto ng kanyang maliit na kwarto, narinig niya ang sunod-sunod na malalakas na katok mula sa labas. Nagtaka siya. Sino naman ang bibisita sa kanya ng ganoong oras ng gabi? Pagbukas niya ng pinto, isang tanawing hindi niya inaasahan ang bumungad sa kanya. Si Lika. Nakatayo roon, ang mukha ay basang-basa ng luha. Ang mga mata ay namumugto at puno ng galit na hindi pa niya nakikita kailanman. Ang pulang bestida nito ay bahagyang lukot at ang buong katawan nito ay nanginginig. Lika. Anong nangyari? Nag-aalalang tanong niya, hahawakan sana ito sa braso, ngunit mabilis itong umaiwas. Huwag mo akong hawakan, sigaw nito, ang boses ay basag at puno ng pait. Huwag mo akong hahawakan, manloloko. Natigilan si Mon. Manloloko. Ano nang sinasabi mo? Itinulak siya ni Lika para makapasok sa kwarto. Hinarak siya nito, ang dibdib ay umaalon sa tindi ng emosyon. Ang galing mo, Mon. Ang galing-galing mong umarte, sarkastikong sabi nito, pumapalakpak pa ng dahan-dahan. Habang ako, naghihintay sa'yo, nag-aayos na parang tanga para sa sorpresa mo, nandoon ka pala sa restaurant na yun, may kayakap na ibang babae. Napakunot ang noo ni Mon. Ang isip niya ay blanko. Restaurant. Babae. Lika, hindi kita maintindihan. Anong restaurant? Buong gabi akong nasa eskwelahan, naglilinis. Ngayon lang ako nakauwi. Sinungaling, sigaw ni Lika. Nakita kita. Nakita ng dalawang mata ko. Ang kapal ng mukha mong magsinungaling pa sa akin ngayon. Hindi ako yun, Lika. Maniwala ka, desperadong sabi ni Mon. Unti-unti niyang naiintindihan. Ang kamukha niya. Ang kapatid niya. Si Leo.
Teka, baka si Leo yung nakita mo. Si Leo. Kaya pala ang nakalagay sa card, para kay Mon, di ba? Inilabas ni Lika ang card mula sa kanyang bag at ibinato sa mukha ni Mon. Ginamit mo pa ang kakambal mo para pagtakpan ang kalokohan mo. Sobra ka na, Mon. Sobra ka na. Hindi totoo yan, giit ni Mon, ang puso niya ay parang pinipiga. Nakikita niya ang sakit sa mga mata ni Lika, at alam niyang siya ang sinisisi nito. Lika, pakinggan mo muna ako. Ngunit hindi na nakikinig si Lika. Inilibot nito ang tingin sa maliit na kwarto, at pagkatapos ay kinuha ang supot ng puto bumbong na ipinatong ni Mon sa mesa. Binuksan nito at itinapon sa sahig. Lahat ng ito, lahat ng pinakita mo sa akin kasinungalingan lang pala, sabi ni Lika, ang boses ay halos pabulong na, puno ng pagkaduro. Ang mga ngiti, ang mga kwento, ang mga nakaw na sandali, lahat pakitang tao lang. Kinuha niya ang lahat ng munting alaala na ibinigay sa kanya ni Mon, isang tuyong bulaklak ng gumamela, isang panyong ipinahiram nito, isang maliit na batong pinulot nila sa hardin. Isa-isa niya itong ibinato sa paanan ni Mon. Ibinabalik ko na sayo lahat. Lahat ng kasinungalingan mo. Lika, wag mong gawin to, pagmamakaawa ni Mon, nararamdaman ang pag-init ng sarili niyang mga mata. Mahal kita. Maniwala ka sa akin. Natawa si Lika ng isang tawang walang kagalakan. Mahal? Kung mahal mo ako, hindi mo to gagawin. Kung mahal mo ako, hindi mo ako sisirain ng ganito. Huminga siya ng malalim, tila sinusubukang pulutin ang mga basag na piraso ng kanyang sarili. Tinitigan niya si Mon sa huling pagkakataon, ang mga mata ay malamig na ngayon, walang ng emosyon. Tapos na tayo, Mon. Kung ano man tong namagitan sa atin, tapos na. Sana hindi na lang kita nakilala. Pinagsisisihan ko ang lahat. Pagkasabi ng mga salitang iyon, tumalikod na si Lika. Bawat hakbang niya palabas ng pinto ay parang isang patalim na tumatarok sa puso ni Mon. Sinubukan niya itong habulin, ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakapako sa sahig. Nang marinig niya ang pagsara ng pinto, doon lang siya napaluhod. Napasuntok siya sa sahig sa tindi ng galit at kawalan ng pag-asa. Galit hindi kay Lika, kundi sa sarili, sa sitwasyon, sa kung sino man ang may gawa nito. Naiwan siyang mag-isa sa kanyang kwarto, napapaligiran ng mga basag na alaala at ng amoy ng puto bumbong na nakakalat sa sahig. Wasak. Ang puso niya ay wasak. Ang tiwala ng babaeng pinakamamahal niya ay wasak. At hindi niya alam kung paano pa ito bubuin muli. Sa gitna ng kanyang pagluluksa, biglang umilaw ang kanyang cellphone na naiwan sa mesa. Isang text message. Galing sa isang numerong hindi pamilyar. Kinuha niya ito, ang mga kamay ay nanginginig. Binuksan niya ang mensahe. Bro, si Leo to, sorry, gamit ko phone ng kaibigan ko. May nangyari kanina. Kailangan nating mag-usap. Agad. Tungkol sa isang babae at sa kapatid niya. Ang text message mula kay Leo ay parang isang maliit na kandila sa gitna ng isang napakadilim na gabi. Para kay Mon, iyon na lang ang tanging liwanag na kanyang pinanghawakan. Hindi siya nagsayang ng oras. Tinawagan niya ang numero. Bro, kailangan nating magkita. Ngayon na, sabi niya, ang boses ay mariin at walang bakas ng pag-aalinlangan. Nagkita sila sa isang 24 oras na kapihan na halos walang tao. Pagdating ni Mon, nakita niya si Leo na nakaupo sa isang sulok, nakayuko, ang mukha ay gusot sa pag-aalala at pagsisisi. Anong nangyari? Bungad ni Mon, umupo sa tapat nito. Wala nang paligoy-ligoy. Mon, sorry, panimula ni Leo, hindi makatingin ang diretsyo. Hindi ko alam. Na-set up ako. Na-set up tayong lahat. At doon, ikinuwento ni Leo ang lahat. Mula sa paglapit ni Lisa sa parking lot, ang matatamis na salita nito tungkol sa pagtulong sa isorpresa, para kay Lika, hanggang sa buong eksena sa restaurant. Ikinuwento niya kung paanong naniwala siya sa kasinungalingan na parte iyon ng isang romantikong plano. Habang nagsasalita si Leo, unti-unting nabubuo sa isip ni Mon ang isang napakalinaw at napakasakit na larawan. Si Lisa. Ang mga pasimpleng tingin. Ang mga pagtatanong. Ang lahat ay planado. Ang kapatid niya di. Bulong ni Mon na pasabunot sa sariling buhok. Ang kapatid ni Lika ang may gawa ng lahat ng to. Sabi ni Leo, puno ng pagsisisi. Ginamit niya ako, Mon.
Ginamit niya ang pagkakahawig natin para saktan ang sarili niyang kapatid. Tumingin si Leo kay Mon, ang mga mata ay puno ng sakit. Lagi na lang akong nagiging dahilan ng gulo sa buhay mo. Noon at ngayon. Ang mga salitang iyon ay nagbalik sa kanila sa isang madilim na alaala 5 taon na ang nakalipas. Ang gabi ng trahedya na sumira sa kanilang pamilya. Hindi mo kasalanan iyon, mahinang sabi ni Mon, kahit alam niyang hindi iyon totoo. Kasalanan ko, Mon, giit ni Leo, ang boses ay nanginginig. Tumingin siya sa mga mata ng kakambal niya. Oras na para malaman mo ang totoo. Huminga ng malalim si Leo. Noong gabing iyon lasing ako. Ako ang nagmamaneho. Nagkayayaan ang barkada, nag-inuman, pero pinilit ko pa ring mag-drive pa uwi. Pinigilan mo ako, pero hindi ako nakinig. Nakinig lang si Mon, ang mga alaala ay bumabalik na parang isang masamang panaginip. Nang maaksidente tayo, pagpapatuloy ni Leo, ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Nang makita natin si Lirad, ang pangalan ng kanilang bunsong kapatid ay tila isang tinik sa kanyang lalamunan. Naduguan at hindi gumagalaw, alam kong wawasakin ako ni Dad. Alam kong hindi niya ako mapapatawad. Pero ikaw ang nagsalita. Ikaw ang umako ng lahat. Tumingin si Mon sa malayo, inaalala ang eksena sa ospital. Ang galit sa mga mata ng kanilang ama. Ang pagtangis ng kanilang ina. At ang sarili niyang mga salita, ako po ang nagmamaneho, Dad. Kasalanan ko po. Sinabi mo yon para protektahan ako, sabi ni Leo, ang luha ay tuluyan ng bumuhos. Dahil alam mong ako ang mahina. Ako ang palaging gumagawa ng mali. At sa loob ng 5 taon, hinayaan kitang buhatin ang kasalanang dapat ay sa akin. Ikaw ang nagdusa. Ikaw ang lumayo. Habang ako, naiwan sa mansyon, nabubuhay sa kasinungalingan. Sa wakas, pagkatapos ng 5 taon, ang bigat na pasan-pasan ni Mon sa kanyang dibdib ay tila gumaan. Ang sakit ay nandoon pa rin, ngunit ang bigat ng kasalanan ay nawala na. Hindi siya tumakas dahil sa sarili niyang pagkakamali, kundi dahil sa pag-ibig niya sa kanyang kapatid. Kaya ngayon, Mon, sabi ni Leo, pinupunasan ang kanyang mga luha, ang boses ay puno na ngayon ng determinasyon. Hayaan mong ako naman ang bumawi. Hayaan mong ako naman ang gumawa ng tama. Tutulungan kitang ayusin to. Tumingin si Mon sa kanyang kakambal. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakita niya hindi ang kanyang pagkakamali, kundi ang kanyang kapatid. Ang kanyang kakambal. Tumango siya, isang maliit ngunit matatag na tango. Ang kawalan ng pag-asa na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang nag-aapoy na determinasyon. Kailangan malaman ni Lika ang totoo, sabi ni Mon, ang boses ay matatag. Lahat ng katotohanan. Anong plano mo? Tanong ni Leo. Tinitigan ni Mon ang kanyang kapatid. Haharapin natin si Lisa. Sa kabilang dako ng lungsod. Nakaupo si Lika sa kanyang kama, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Kanina pa siya umiiyak, ngunit tila tuyo na ang kanyang mga luha. Ang natira na lang ay isang blanko at manhid na pakiramdam. Paulit-ulit na naglalaro sa isip niya ang eksena sa restaurant, ang sampal, ang mga salitang binitawan niya kay Mon. May bahagi sa kanya na gustong maniwala sa pagtanggi ni Mon. May maliit na boses sa kanyang isipan na nagsasabing hindi iyon gagawin ng Mon na nakilala niya. Ngunit ang sakit ng pagtataksil ay mas malakas. Ang imahe ng pagyayakap ay mas malinaw. Isang katok sa pinto ng kanyang kwarto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. 8. May nag-iwan ito para sa iyo sa baba, sabi ni Lisa mula sa labas, ang boses ay puno ng kunwaring pag-aalala. Pumasok si Lisa dala ang isang malaking brown na sobre, walang pangalan, walang anumang marka. Iniabot niya ito kay Lika. Baka importante, sabi ni Lisa bago lumabas at isara ang pinto. Nanginginig ang mga kamay ni Lika habang binubuksan ang sobre. Sa loob, mayroong ilang mga litrato. Mga colored picture na halatang kinuha gamit ang isang magandang kamera. Ang unang litrato ay isang kuha mula sa malayo. Ang lalaking kamukha ni Mon at ang babae, magkatabing nakaupo, nagtatawanan. Ang ikalawa ay mas malapit. Ang eksena kung saan natapon ang wine. Ang ikatlo, ang pinakamasakit sa lahat, ay isang perpektong kuha ng pagyayakap nila. Malinaw. Detalyado. Ang bawat anggulo ay tila kinunan para magkwento ng isang malinaw na pagtataksil.
Sa ilalim ng mga litrato, may isa pang maliit na papel. Sabi ko na sa'yo, hindi siya para sa'yo. Mayaman ang mga De Villa. Humanap ka ng kauri mo. Nagmamalasakit. Bawat litrato ay isang punyal na lalong sumasaksak sa kanyang nagdurugong puso. Ang maliit na pag-asa na naramdaman niya kanina, ang munting pagdududa kung totoo nga ba ang nakita niya, ay tuluyan ng pinatay ng mga ebidensyang hawak niya ngayon. Totoo nga. Totoo ang lahat. At ang pinakamasakit, may nag-abala pang kunan ito ng litrato para ipamukha sa kanya kung gaano siya naging isang malaking kahangalan. Napasubsob si Lika sa kanyang unan at isang bagong bugso ng mga luha, mas mapait at mas masakit kaysa kanina, ang muling dumaloy mula sa kanyang mga mata. Para saan pa ang pagpapaliwanag? Para saan pa ang paghahanap ng katotohanan? Ang katotohanan ay nasa kanyang mga kamay na malamig at malupit. Habang umiiyak si Lika, sa labas ng kanyang kwarto, nakasandal si Lisa sa pader, ang tenga ay nakadikit sa pinto. Naririnig niya ang bawat hikbi ng kanyang ate. Isang malamig at kontentong ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang huling pako sa kabaong. Perpekto. Kinabukasan, hindi pumasok si Lika sa eskwelahan. Nagdahilan siyang masama ang kanyang pakiramdam na hindi naman kalayuan sa katotohanan. Ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao ay masakit. Pakiramdam niya ay nilalagnat ang kanyang kaluluwa. Maghapon siyang nakakulong sa kanyang kwarto, nakatitig sa kawalan, yakap-yakap ang mga litratong sumira sa kanya. Bandang hapon, habang nag-iisa siya sa bahay, dahil nasa trabaho ang kanyang mga magulang at may pinuntahan daw si Lisa, nakarinig siya ng katok sa pinto. Hindi niya ito pinansin. Ngunit nagpatuloy ang pagkatok, mas malakas at mas mapilit. Sino ba yan? Naiinis siyang bumangon. Ayaw niya ng bisita. Ayaw niyang makita ni Numan. Padabog niyang binuksan ang pinto, handa nang sigawan kung sino man ang nanggugulo sa kanya. Ngunit natigilan siya. Nakatayo sa kanyang harapan si Mon. At sa tabi nito ay si Leo. Ang dalawang magkamukhang lalaki. Anong ginagawa niyo rito? Malamig na tanong ni Lika, haharangan sana ang daan. Lika, kailangan nating mag-usap. Pakiusap, sabi ni Mon, ang boses ay puno ng pagsusumamo. Wala na tayong dapat pag-usapan, matigas na sagot ni Lika. Umalis na kayo. Isasara na sana niya ang pinto nang pigilan ito ni Leo. Lika, please, sabi ni Leo. Kahit 5 minuto lang. Para sa kapatid ko. Para sa'yo. May kailangan kang malaman. May kung anong sinseridad sa boses ni Leo na nagpatigil kay Lika. Ang kanyang galit ay bahagyang natinag ng kuryosidad. Bumuntong hininga siya at walang ganang binuksan ang pinto. 5 minuto. Pumasok sila sa sala. Umupo si Lika sa isang silya, malayo sa kanilang dalawa, ang mga braso ay nakakrus sa kanyang dibdib, isang malinaw na depensa. Ano yun? Tanong niya, ang boses ay walang emosyon. Bago pa man makapagsalita si Mon, bumukas ang pinto sa likod at pumasok si Lisa. Mukha itong gulat na makita ang tatlo. 8? Anong ginagawa nila rito? Tanong ni Lisa, ang boses ay nagpapanggap na nag-aalala. Lumapit ito sa tabi ni Lika, na para bang poprotektahan ito. Hindi ba't sinaktan ka na nila? Bakit mo sila pinapasok dito? Lisa, umalis ka muna. Usapan naming tatlo to, sabi ni Lika. Hindi, 8. Dito lang ako. Hindi kita iiwan sa mga to, giit ni Lisa, tumingin ng masama kina Mon at Leo. Mabuti nang nandito ka, Lisa, malamig na sabi ni Mon na ikinagulat ng lahat. Dahil kasama ka sa usapang ito. Natigilan si Lisa. Ako? Bakit ako? Dahil ikaw ang may pakana ng lahat, diretsong sabi ni Mon. Ano, sabay na sabi ng magkapatid na Lika at Lisa. Sinungaling, sigaw ni Lisa. Anong pinagsasabi mo? Ate, huwag kang maniwala dyan. Sinisiraan niya lang ako para pagtakpan ang kasalanan niya. Kinuha ni Lika ang sobre ng mga litrato mula sa bulsa ng kanyang duster at ibinato sa mesang nasa pagitan nila. Pag-usapan? Anong pag-uusapan natin, Mon? Ito. Malinaw pa sa sikat ng araw. Kitang-kita ko kayo. At may nagmagandang loob pang padalhan ako ng kopya para hindi ko makalimutan. Nakita mo kami, pag-amin ni Leo, na lalong ikinagulat ni Lika.
Ako yung nasa litrato. Ako yung kayakap ng babaeng iyon. At ako yung sinampal mo. Ano? Lika, lahat ng iyon ay isang setup, pagpapatuloy ni Mon. Isang bitag na ginawa ng sarili mong kapatid. Kasunungalingan, muling sigaw ni Lisa, ang mukha ay namumula na sa galit at takot. Wala akong alam dyan. Bakit ko naman gagawin yan sa sarili kong ate? Mahal na mahal ko ang ate ko. Talaga bang mahal mo siya, Lisa? Tanong ni Leo, kinuha ang kanyang cellphone. Kung mahal mo siya, bakit mo ako inutusan na pumunta sa restaurant na yon? Bakit mo ako sinabihang magpanggap na si Mon? Hindi totoo yan. Wala akong sinasabing ganyan. Mabuti na lang at may pruweba, sabi ni Leo. Pindot niya ang play button sa kanyang cellphone. At mula sa speaker, umalinggaw ang isang pamilyar na boses sa buong sala. Hi! Ikaw si Leo, di ba? Mahal na mahal niya ang kapatid mo. Ang kailangan mo lang gawin ay pumunta roon bukas ng gabi. Magpanggap kang si Mon. Parte iyon ng sorpresa. Huwag mong sasabihin kahit kanino, ha? Lalo na kay Mon. Para sorpresa talaga. Ang boses ni Lisa. Malinaw na malinaw. Natigilan ang lahat. Si Lika ay napatingin kay Lisa, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang pagtataka. Si Lisa naman ay namutla na parang naubusan ng dugo. Hindi totoo yan, edited yan, depensa ni Lisa, ngunit ang panginginig ng kanyang boses ay nagpapakita ng kanyang kasalanan. Edited, tanong ni Mon, kinuha ang kanyang cellphone. Pati ba yung text mo sa bayaran mong babae, edited din? Yung pinadala mo sa akin pagkatapos mong i-delete. Sayang, na-recover ko. Ipinakita niya ang screen kay Lika. Nakasulat doon ang mga instructions para sa babae. Doon na bumigay si Lisa. Ang lahat ng kanyang pagpapanggap ay gumuho. Iyay-NG, sigaw niya, ang mga luha ay bumuhos na mula sa kanyang mga mata, ngunit hindi ito luha ng pagsisisi, kundi luha ng galit at inggit. ANG Dan gumawa ng lahat. Tumingin siya kay Lika, ang mga mata ay puno ng hinanakit na naipon sa loob ng maraming taon. Dahil sawang-sawa na ako, ate. Sawang-sawa na akong laging nasa anino mo. Si Lika ang matalino. Si Lika ang magaling. Si Lika ang paborito. Laging si Lika. Kailan ba naging ako? Kahit minsan ba, tinanong niyo kung anong nararamdaman ko. Kahit sa pag-ibig, nauna ka pa rin. Nakahanap ka ng isang lalaking mahal na mahal ka, kahit isa ka pang masungit at mapagmataas na babae. Hindi patas. Kaya ginawa ko yon. Gusto kong maramdaman mo yung sakit na nararamdaman ko. Gusto kong makita kang bumagsak kahit isang beses lang. Ang bawat salita ni Lisa ay isang sampal sa mukha ni Lika. Ang katotohanan ng pagtataksil ng kanyang kapatid ay mas masakit pa kaysa sa inakala niyang pagtataksil ni Mon. Ang sakit, ang gulat, ang bigat ng lahat ng revelasyon ay naging sobra para sa kanya. Ang kanyang paningin ay nagsimulang magdilim. Ang mga boses sa paligid niya ay humina at naging isang ugong na lang. Ang huli niyang nakita ay ang nag-aalalang mukha ni Mon na tumatakbo palapit sa kanya. At pagkatapos kadiliman. Ang una niyang naramdaman ay ang malambot na kama sa kanyang likuran. Ang una niyang naamoy ay ang pamilyar na amoy ng antiseptic. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Puti. Puti ang kisame, puti ang mga dingding. Nasa ospital siya. Iginawi niya ang kanyang tingin sa gilid. Nakaupo sa isang silya, bahagyang nakayuko, ang mga siko ay nakapatong sa tuhod, at ang mga kamay ay magkasalikop na parabang nagdarasal. Ang buhok nito ay bahagyang magulo, at ang mukha ay bakas ang matinding pagod at pag-aalala. Si Mon. Mon, mahinang tawag ni Lika, ang lalamunan ay tila tuyo. Agad na napaangat ng ulo si Mon. Ang pagod sa mukha nito ay napalitan ng home. Mabilis itong lumapit sa kama. Lika. Gising ka na. Okay ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Tatawag ako ng doktor. Teka, pigil ni Lika, hinawakan ang braso nito. Ang simpleng pagdampi na iyon ay nagpadala ng pamilyar na kuryente sa kanilang dalawa. Okay lang ako. Anong sabi ng doktor? Dehydration at stress, sagot ni Mon, umupo sa gilid ng kama. Kailangan mo lang daw magpahinga. Katahimikan.
Isang katahimikang hindi nakakailang, kundi puno ng mga salitang hindi masabi. Ang lahat ng nangyari kanina ay bumalik sa isip ni Lika, ang sigawan, ang pag-amin ni Lisa, ang katotohanan. Mon, ako dapat ang magsorry, panimula ni Lika, ang mga mata ay nagsimulang mamasa. Hindi kita pinakinggan. Hinusgahan kita agad. Pinaniwalaan ko ang gusto kong paniwalaan dahil nasaktan ako. Umiling si Mon at marahang hinawakan ang kamay ni Lika. Naiintindihan ko, Lika. Kung ako man ang nasa posisyon mo, baka mas malala pa ang nagawa ko. Walang may kasalanan sa'yo. Tinitigan ni Lika ang kanilang magkahawak na kamay. Pero may isang bagay pa akong hindi maintindihan. Bakit mo ginawa iyon? Bakit mo inako ang kasalanan ni Leo noon? Huminga ng malalim si Mon. Ito na ang oras. Wala nang lihim. Ikinuwento niya ang lahat. Ang tungkol sa yaman ng mga De Villa, ang aksidente, ang pagkamatay ng kanilang bunsong kapatid, at ang pag-ako niya sa kasalanan para protektahan si Leo. Ikinuwento niya kung paanong ang pagtakas niya at pagiging simpleng janitor ay hindi lang pag-iwas sa pamilya, kundi isang parusa na ipinataw niya sa kanyang sarili. Habang nagsasalita si Mon, nakikita ni Lika ang lalaki sa likod ng janitor, isang lalaking puno ng sakripisyo, isang kuya na handang magdusa para sa kapatid, isang anak na nasaktan. At mas lalo niya itong minahal. Saan si Lisa? Tanong ni Lika, ang boses ay bahagyang nanginginig. Nasa labas. Kasama ng mga magulang mo, sagot ni Mon. Gusto ko siyang makausap. Kaming dalawa lang. Tumango si Mon. Hinalikan niya ang kamay ni Lika bago tumayo at lumabas. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto at pumasok si Lisa. Ang mukha nito ay namumugto, ang mga mata ay pula sa kaiiyak. Hindi ito makatingin ng diretso sa kanyang ate. 80. Umupo ka, Lisa, mahinahon na sabi ni Lika. Sumunod si Lisa, umupo sa silyang inupuan ni Mon kanina, nakayuko pa rin. Tumingin ka sa akin, utos ni Lika. Dahan-dahang itinaas ni Lisa ang kanyang tingin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at takot. Alam mo ba kung ano ang pinakamasakit sa lahat ng ginawa mo? Tanong ni Lika. Hindi yung muntik mo nang sirain ang relasyon namin ni Mon. Ang pinakamasakit ay yung isipin na ganyan pala kabigat ang dinadala mo sa puso mo laban sa akin at hindi ko man lang naramdaman. Ganyan ba ako naging masamang ate sa'yo? Umiling si Lisa, ang mga luha ay muling bumuhos. Hindi, ate. Ikaw ang pinakamabuting ate. Ako ang problema. Ako yung laging naiinggit. Ako yung hindi makontento. Lagi kong tinitingala ka, ate, pagpapatuloy ni Lisa. Pero sa sobrang taas mo, pakiramdam ko ang liit-liit ko. Gusto ko lang maramdaman na importante rin ako. Lumapit si Lika at umupo sa tabi ng kapatid. Inakbayan niya ito. Sa yakap na iyon, bumuhos ang lahat ng hinanakit at sakit na naipon sa pagitan nilang dalawa. Importante ka, Lisa. Mahalaga ka, sabi ni Lika habang hinahaplos ang buhok ng kapatid. Siguro, nagkulang din ako. Masyado akong naging abala sa pagiging perpekto na nakalimutan kong maging ate mo. Patawarin mo ako. Ako ang dapat humingi ng tawad, ate. Patawarin mo ako, hagulgol ni Lisa. Mananatili ang sugat, alam iyon ni Lika. Ang paghilom ay hindi mangyayari sa isang iglap. Ngunit sa sandaling iyon, sa loob ng puting kwarto ng ospital, nagsimula ang unang hakbang. Ang pagpapatawad. Nang pumasok muli si Mon, kasama na si Leo, naabutan nila ang magkapatid na magkayakap. Nagkatinginan ang dalawang pares ng magkamukhang mata at sabay na napangiti. Lumapit si Mon kay Lika. Okay na kayo? Tumango si Lika, umiti sa gitna ng kanyang mga luha. Okay na kami. Tumingin siya kay Mon, ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagong determinasyon. Handa na akong bigyan ng isa pang pagkakataon ang lahat. Tayo. Ang pamilya natin. Kinuha ni Mon ang kanyang cellphone. Nagdial siya ng isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan, isang numerong sa ulado niya pa rin. Ilang beses itong nagring bago may sumagot sa kabilang linya, isang formal at malalim na boses ng isang matandang lalaki. Huminga ng malalim si Mon. Ang mga mata niya ay nakatingin kay Lika, kumukuha ng lakas mula rito. Dad ako to, si Ramon. Uwi na ako.
Ang biyahe papunta sa mansyon ng mga De Villa ay tahimik, ngunit ang bawat isa ay may kanya-kanyang iniisip. Si Mon, na nakaupo sa driver's seat ng kotse ni Leo, ay nakakaramdam ng isang pamilyar na kaba. 5 taon. 5 taon siyang nawala at ngayon ay babalik siya sa lugar na sabay niyang minahal at kinasuklaman. Si Lika naman, na nasa tabi niya, ay tahimik na pinagmamasdan ang lalaking mahal niya. Nakikita niya ang tensyon sa panga nito, ang mahigpit na pagkakahawak nito sa manibela. Hinawakan niya ang kamay ni Mon na nakapatong sa gearshift. Kaya mo yan, bulong niya. Tumingin si Mon sa kanya at ngumiti, isang ngiting puno ng pasasalamat. Ang simpleng hawak na iyon ay sapat na para bigyan siya ng lakas. Nang sa wakas ay pumasok sila sa isang dambuhalang gate na bakal, bumungad sa kanila ang isang tanawing tila mula sa pelikula. Isang mahabang daan na napapaligiran ng matatayog na puno, na patungo sa isang napakalaking puting bahay na may mga haliging Romano at isang malawak na hardin. Ito ang mundo ni Ramon de Villa. Ang mundong tinalikuran niya. Sa harap ng malaking pinto ng mansyon, naghihintay ang isang matandang lalaki at isang babae. Ang ama at ina ni Mon. Si Don Ricardo at Doña Elena de Villa. Pagbaba nila ng kotse, ang unang sumalubong sa kanila ay ang kanilang ina. Tumakbo ito palapit kay Mon at niyakap ito ng mahigpit. Anak ko. Ramon, nagbalik ka, sabi ni Doña Elena, ang boses ay puno ng emosyon. Niyakap din siya pabalik ni Mon, nararamdaman ang init ng yakap ng isang ina na matagal na niyang pinagkaitan. Si Don Ricardo, sa kabilang banda, ay nanatiling nakatayo, ang mukha ay seryoso at hindi mabasa. Pumasok kayo, sabi lang nito, ang boses ay matigas, bago tumalikod at pumasok sa loob. Ang sala ng mansyon ay parang isang museum. May mga mamahaling painting sa dingding, mga antigong kasangkapan, at isang dambuhalang chandelier na nakasabit sa mataas na kisam. Doon, sa gitna ng lahat ng karangyaan, naupo silang lahat. Ang hangin ay mabigat sa mga non-said words. Saan ka nagpunta sa loob ng 5 taon, Ramon? Basag ni Don Ricardo sa katahimikan, ang boses ay parang isang hukom na nagbibigay ng sentensya. Naghanap po ako ng sarili ko, Dad, mahinahong sagot ni Mon. At nakita mo ba ito sa pagiging isang janitor, may bahid ng pangmamaliit sa boses ng matanda. Bago pa man makasagot si Mon, si Leo na ang sumingit. Dad, may kailangan po kayong malaman. Tumingin siya sa kanilang ama, puno ng determinasyon. Ang aksidente hindi po si Kuya Mon ang may kasalanan. Ako po. Ako ang nagmamaneho ng gabing iyon. Natigilan si Don Ricardo. Napatingin siya kay Leo, pagkatapos ay kay Mon, na para bang ayon lang niya nakita ang kanyang mga anak. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng sunod-sunod na emosyon, pagkagulat, pagkalito, at sa huli, isang malalim na pagsisisi. Bakit ngayon niyo lang sinabi to? Nanginginig ang boses ng matanda. Dahil pinrotektahan niya ako, Dad, sabi ni Leo. At dahil duwag ako. Tumayo si Don Ricardo at lumapit kay Mon. Tinitigan niya ito ng matagal. At sa harap ng lahat, ang matigas na Don ng mga De Villa ay niyakap ang anak na matagal na wala. Patawarin mo ako, anak, bulong nito. Naging bulag ako sa galit. Patawarin mo ako. Sa yakap na iyon, ang huling pader na nakapalibot sa puso ni Mon ay tuluyan ng gumuho. Ang 5 taon ng sakit at pag-iisa ay naglaho, napalitan ng pag-unawa at pagtanggap. Nang kumalma na ang lahat, doon lang napansin ni Don Ricardo si Lika, na tahimik na nakaupo sa isang sulok. At sino naman ang magandang binibining ito, tanong niya. Ngumiti si Mon at hinila si Lika palapit sa kanya, ipinagsalikop ang kanilang mga kamay. Dad, Mom, si Lika po. Tumingin siya kay Lika ng may pagmamahal na hindi na kailangang itago. Ang babaeng pinakamamahal ko. Ngumiti si Doña Elena. Isang napakagandang dilag. At nakikita ko sa mga mata niya, mahal na mahal ka rin niya, anak. Maging si Don Ricardo ay nagbigay ng isang bihirang ngiti. Kung siya ang dahilan ng pagbabalik mo at pagiging isang mas mabuting tao, kung gayon, malugod ka naming tinatanggap sa pamilya de Villa, Hija. Ang pagtanggap na iyon ay simple, ngunit para kay Lika, iyon ang pinakamahalaga. Hindi siya tinanong kung saan siya galing, kung ano ang trabaho niya, o kung ano ang estado niya sa buhay. Nakita nila ang pagmamahalan nila ni Mon at iyon lang ang naging mahalaga. Sa sumunod na mga araw, nakita ni Lika ang mundo ni Mon. Ngunit higit sa lahat, nakita niya si Mon sa mundo nito.
Nakita niya kung paano ito ngumiti habang naglalaro ng chess kasama ang kanyang ama. Nakita niya kung paano ito tumawa habang tinutulungan ang kanyang ina sa hardin. Ito pa rin ang Mon na minahal niya, ang Mon na simple, mabait at may busilak na puso. Ang yaman ay isang aksesorya lang, ang pagkatao nito ang tunay na kayamanan. Samantala, sa kanilang munting bahay sa San Mateo, nagsimula na ring magbago si Lisa. Bilang paraan ng pagbabayad puri, nag-volunteer ito sa isang lokal na charity na tumutulong sa mga batang lansangan. Doon, sa pagtulong sa iba, unti-unti niyang natagpuan ang sarili niyang halaga, malayo sa anino ng kanyang ate. Isang gabi, habang nakaupo sila ni Mon sa balkonahe ng mansyon, tanaw ang libo-libong ilaw ng syudad, may inilabas si Mon mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na kahon. Kinabahan si Lika. Mon, ano yan? Binuksan ni Mon ang kahon. Sa loob ay isang simpleng singsing na silver na may isang maliit na bato na kumikinang sa liwanag ng buwan. Hindi ito proposal pa, sabi ni Mon, umiti. Kinuha niya ang kamay ni Lika at isinuot ang singsing sa daliri nito. Ito ay isang pangako. Pangako na kahit anong mangyari, kahit saang mundo pa tayo mapunta, ikaw at ako pa rin. Pangako ng isang bagong simula. Tumingin si Lika sa singsing pagkatapos ay sa mga mata ni Mon. Tumango siya, ang puso ay puno ng kaligayahan. Isang pangako, bulong niya. At sa ilalim ng kalangitan na puno ng bituin, hinalikan nila ang isa't isa, selyado ang isang pangako na binuo mula sa mga pagsubok, pinatibay ng katotohanan, at sinelyuhan ng wagas na pag-ibig. Makalipas ang 6 na buwan. Ang pamilyar na tunog ng school bell ay muling umalinggaw sa sta. Elena National High School. Naglalakad sa pasilyo sina Lika at Mon, ngunit ngayon wala nang pagtatago. Ang kanilang mga kamay ay malayang magkahawak at ang kanilang mga ngiti ay abot hanggang sa kanilang mga mata. Binabati sila ng mga dating kasamahan ni Lika, mga ngiting puno ng paghanga at kaunting hiya dahil sa mga maling paghusga nila noon. Congratulations sa foundation, Sir Mon, Ma'am Lika, bati ni Ian Ramos, ang isa sa mga gurong nanguna sa tsismis noon. Salamat, Ginang Ramos. At Mon na lang, nakangiting sagot ni Mon. Totoo, bagamat siya na ngayon ang humahawak sa malaking bahagi ng negosyo ng kanilang pamilya, pinili ni Mon na ituon ang kanyang lakas sa isang bagay na malapit sa kanyang puso. Itinayo niya ang A. de Villa Foundation for Education, isang organisasyong naglalayong tulungan ang mga pampublikong paaralan sa buong bansa. At ang STA. Elena National High School ang kanilang unang proyekto. Nagkaroon ng isang maliit na seremonya sa quadrangle. Naroon ang buong pamilya de Villa, ang pamilya Santos, at ang buong komunidad ng eskwelahan. Si Lisa, na mas payapa na ngayon ang itsura, ang isa sa mga abala sa pag-aasikaso ng programa. Nagkatinginan sila ni Lika at naggitian, isang ngiting nagsasabi na ang lahat ay maayos na. Sa kanyang talumpati, pinasalamatan ni Mon ang lahat, ngunit ang huling bahagi ay para lamang sa iisang tao. Ang lahat ng ito ay hindi magiging posible kung wala ang isang tao na nagturo sa akin ng tunay na kahulugan ng dedikasyon at serbisyo. Sabi ni Mon, ang mga mata ay nakatuon kay Lika na nasa audience. Isang guro na hindi lang nagtuturo ng Ingles, kundi nagturo rin sa akin kung paano magmahal ng walang kondisyon. Maraming salamat, Ma'am Lika. Nagpalakpakan ang lahat. Namula ang mga pisngi ni Lika, ngunit ang kanyang puso ay lumundag sa tuwa. Pagkatapos ng programa, naglakad-lakad silang dalawa. Dinala sila ng kanilang mga paa sa isang pamilyar na lugar, ang school garden kung saan nagsimula ang kanilang lihim na pag-iibigan. Umupo sila sa parehong bangkong bato. Naaalala mo pa, tanong ni Lika, isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Mon. Paano ko makakalimutan, sagot ni Mon. Dito ako unang umasa na baka pwede pala. Alam mo, sabi ni Lika, pinaglalaruan ang singsing na bigay ni Mon sa kanyang daliri. Noong una, kinakabahan ako sa mundo mo. Ang mansyon, ang yaman lahat yun, nakakatakot para sa isang simpleng gurong tulad ko. Pero, tanong ni Mon. Pero natanto ko, pagpapatuloy ni Lika, tinitingnan siya sa mata. Hindi mahalaga kung de Villa ka o hindi. Hindi mahalaga kung sihi ka o janitor. Dahil ang minahal ko ay si Mon. Yung lalaking aksidenteng nagtapo ng tubig sa mga papel ko. Yung lalaking tahimik na nakikinig sa mga pangarap ko sa gitna ng bagyo. Yung lalaking nagbigay sa akin ng puto bumbong.
At ikaw lang ang mamahalin ko, kahit ano pa ang mangyari. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mon. Wala nang masasarap pa sa pandinig kaysa sa mga salitang iyon. Hinawakan niya ang pisngi ni Lika, ang kanyang mga mata ay nangungusap ng lahat ng pagmamahal na kayang ibigay ng kanyang puso. At ako naman, bulong niya, ay habang buhay na magpapasalamat sa striktang guro na nagbukas ng puso niya para sa isang hamak na janitor. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha sa mukha ni Lika. Sa ilalim ng puno ng kalachochi, sa lugar na naging saksi sa kanilang mga takot at pag-asa, hinalikan niya ito. Isang halik na hindi na kailangang itago. Isang halik na puno ng pasasalamat, pangako, at isang pag-ibig na napatunayang kayang lagpasan ang anumang estado sa buhay, dahil ang tanging tinitingnan nito ay ang busilak na puso at katapatan. Ang kwento nila ay hindi perpekto. Dumaan ito sa unos, kasinungalingan at sakit. Ngunit sa huli, tulad ng isang magandang aralin sa klase, itinuro nito sa kanila ang pinakamahalagang leksyon sa lahat, na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa yaman o posisyon, kundi sa kakayahang magpatawad, umunawa, at manatiling tapat hanggang sa wakas. At dito nagtatapos ang kwento ni Lika at Mon. Maraming salamat, mahal naming mga tagapakinig, sa inyong pagsama sa amin sa isang paglalakbay na puno ng pag-ibig, sakit at pag-asa. Bawat kabanata na aming isinulat ay inialay namin sa inyo. Sa bawat tawa, luha, at kilig na naramdaman ni Lika at Mon, naramdaman din namin ang inyong presensya, na para bang kasama namin kayo sa bawat sandali. Ang pagsulat ng kanilang kwento ay isang paalala na sa buhay, lahat tayo ay may kanya-kanyang laban. May mga panahong tayo si Lika, na takot sa sasabihin ng iba at pilit na pinanghahawakan ang isang perpektong imahe. At may mga sandali namang tayo si Mon, na may tinatakasang nakaraan at pakiramdam ay hindi karapat-dapat mahalin. Ngunit ang pinakamahalagang aral na ibinahagi nila sa atin ay ito, na ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman tumitingin sa kung ano ang mayroon ka o kung saan ka nanggaling. Ito ay tumitingin sa puso. Ito ay nagpapatawad. At higit sa lahat, ito ay nagbibigay ng lakas upang harapin ang anumang pagsubok. Sana, sa pagtatapos ng kwentong ito, baunin ninyo ang pag-asa. Pag-asa na sa kabila ng mga pagkakamali at sakit, laging may lugar para sa pagpapatawad at bagong simula. Nais naming marinig ang inyong mga saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi? Anong aral ang pinakapumatak sa inyong puso? Ibahagi ninyo sa amin sa comment section sa ibaba. Muli, mula sa puso ng aming team, maraming salamat po. Hanggang sa ating susunod na kwentuhan.